Hello guys! For this video, ang pag-uusapan naman natin is another example of performing structural analysis ng indeterminate beams for as long as it's first degree indeterminate using the force method. So for the first two examples, those are prop beams, no? So this time, ang pag-uusapan naman natin ay continuous beam, no? As you can see in your screen. So sige, no? Simulan na natin na basahin and isolve itong problem na to, no? So perform the structural analysis of the continuous beam loaded as shown below, no? Assume that the beam is homogeneous and prismatic, no? So ang assumption dito, yung entire span ng beam natin ay constant yung EI class, no? So sige po, no? Let's now try to solve this problem. So for the solution, I will try to copy the beam itself. So, copy. Then, ayan siya, no? Then, liitan ko lang siya. Ayan, no? Para at least mas madali siyang tingnan. Ang gagawin muna natin dito, class, is as a precaution, i-check muna natin yung stability and determinacy ng ating beam, no? So, here, AY, vertical lang naman yung i-consider natin, AY, BY, and CY, no? So, obviously, the number of reaction is 3 and yung member natin ay isa. Isa lang naman kasi itong beam na may tatlong supports, no? So, R blank ng 2M. So, 3 blank ng 2 times 1. 3 is greater than 2, no? So, ibig sabihin, this is indeterminate. Ayan, no? And the degree of indeterminacy is first degree, no? Mali lang yung sulat ko dyan, no? So, yun na nga. The DOI is 3 minus 2 or first degree. So, ayan siya, no? So, now, dahil indeterminate to, we can now solve this using force method, no? You know naman that there are many ways of solving indeterminate structure, no? But for this video, specifically, sa force method tayo mag-focus, no? So, ang gagawin natin, we will make the beam temporarily determinate. Ganun naman, no? Yung magiging process. By removing one redundant reaction, no? So, one redundant reaction. So, in this case, para maging determinate yung beam natin, may choice ka kung alin dyan sa tatlong support yung i-remove mo muna temporarily, no? So, nasa sa inyo na lang kung alin dyan yung trip nyo, no? Although, ako personally, sa case ng mga continuous beam, katulad nito, I suggest ang i-remove natin yung nasa gitna. But again, no, it's just my personal choice, no? You can remove AY if you like, or you can remove CY if you like. So, ako lang, BY yung i-remove ko sa discussion ko ngayon, no? So, yun na nga, say, BY tayo. So, ang mangyayari, I will copy again this one. Copy. Ayan, no? So, yun. Tapos, yun na nga, I will remove the support at B so that ang makikita nyo na lang dyan sa structure natin is the support at A and C. Ayan, no? Nakalimutan ko palang maglagay ng dimension, no? Sorry, no? So, this is just 3 meters and 4 meters, no? May apologies. Nakalimutan ko lang lagyan ng dimension. Ayan, no? So, 3 meters and 4 meters. So, ngayon, yun na nga, remove natin yung support sa B. So, therefore, ang kalalabasan, class, this will look like simply supported beam lang, no? Kasi dalawang support siya. Another thing to consider, class, kapag mga ganito na trapezoid load, ang ginagawa ko, tinatapyas ko, class, yung triangle sa taas ng trapezoid, no? So, ibig sabihin,
yun na nga, meron tayong 10 kilonewton per meter. Pero itong height ng triangle, hindi dapat 45. Yung magiging height niya na lang ay 35 kilonewton per meter, no? Kasi, pag ini-interpret nyo class, itong given, yung 45 dyan is itong entire height na yan. So, ayan siya. So, kapag tinapyas mo yung rectangle, so ito, automatic 10. So, syempre, kung ito, 45. So, ang magiging height lang ng triangle ay 35. So, yun lang po yung logic dito. Nakukuha po, no? So, ayan siya, no? So, ibig sabihin, i-consider natin yung simply supported beam na may rectangular load na 10 sa baba and may triangular load from 0 to 35. So, ayan siya. So, of course, since determinate to, kaya nyo naman nang ma-solve yung AY and CY. So, sige po, no? Paki-compute po siya, class. So, you can pause this video if you like para ma-check nyo yung C. Ayan siya, no? You can pause it. So, I assume you are now playing it, no? Kasi na-solve nyo na yung ating support reaction and you want to check it, no? So, now, yung ating support reaction dyan, class, is, if I'm not mistaken, yung ating RA is, pwedeng gawin natin siyang fraction, pwedeng gawin natin siyang decimal, but for the purpose of discussion, gagawin ko muna siyang fraction, no? So, 455 over 6. Ito naman, 350 over 6, no? Again, no? Nasa sa inyo kung gusto nyo siyang decimal. Pero, pwede nyo naman siyang i-check. Clear lang natin to, no? So, halimbawa, 455 divided by 6, dapat yung RA ay 75.833. Tapos, dito, hindi siya 350 over 6, no? 350 over 3. So, yung 350 divided by 3, dapat 116.667, no? So, ayan siya. Ngayon, yung next na gagawin ko dito, class, is i-derive ko yung moment function ng beam natin. And in this case, magiging maganda yung magiging solution dito, class, kasi isang moment function lang yung kailangan mo from start to finish, no? Dire-diretso siya. Sorry. Ayan, no? Kasi nga, kung papansinin mo, wala namang concentrated load sa gitna or concentrated moment. And, yun na nga, yung behavior naman ng load is consistent. Yung rectangle throughout the span, yung triangle throughout the span. So, there's no change in the behavior of the load, no? So, we can derive a single shear and moment function for this one, no? So, ayan, no? Ikakat natin siya. Of course, kapag triangle, mag-expect ka na may ratio and proportion dito, no? So, here, i-consider natin yung entire span, yung ABC. So, therefore, the limit of that is from 0 to 7, no? So, ayan. Mag-drawing tayo ngayon. Oops. So, nandito yung A. So, sa case ng rectangle, wala tayo doon problema, class, kasi kahit saan mo naman ikat ang rectangle, constant naman yung magiging height niyan, no? So, this will be 10 kilonewton per meter, no? So, kahit saan mo siya ikat, 10 ito. Kahit dito ikat, 10 yan, di ba, no? Pero yung triangle, pabago-bago yan ng height, no? So, yun yung ire-ratio and proportion natin. So, yan, no? I-prepare ko lang yung aking figure by ratio and proportion. So, tawagin ko muna siya as W, no? So, ito yung X. So, do not forget na may AY tayo na 455 over 6. Tapos, ito naman yung sineset natin na X distance. And, syempre, here is the moment natin, no? Gagawin ko siyang capital M para mas emphasize, no? So, now, yung mangyayari dito, class, is para ma-solve natin yung W, you need to consider nga na may ratio and proportion dyan. So, kung papansinin mo, yung X na tinutukoy dyan, simula sa point A hanggang dito. Tapos, yung W dyan, ito. Ayan, no? So, magiging W is to X equals 35 is to 7. So, yun yung magiging ratio and proportion dyan, no?
again, no, by ratio and proportion, W is to X equals 35 is to 7. So, W is to X, 35 is to 7. So, yung 35 divided by 7, that's 5. Kaya yung W natin is 5X, no? So, ilalagay ko siya. W is equal to 5X. So, yung next na gagawin ko dito, class, is, yun na nga. Hanapin nyo lang yung moment using the summation moment at x equals 0. So, kahit dito na lang, summation moment at x equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise. So, yung clockwise lang dyan is the reaction at A. So, for 55 over 6 times x equals, sa case ng rectangle, 10 times x. And obviously, the center of gravity that is here, which is x over 2. So, x over 2. Then, yung triangle, 1/2 ng base. Yung height, 5x. Tapos, yung center of gravity niya is somewhere here, which is obviously x over 3. Ayan, no. So, x over 3. Then, plus the moment itself. So, pag sinimplify natin to, this must be 455 over 6x equals 50x squared. Sorry, bakit 55 lang? 5x squared plus 5 over 6x cubed, then plus the moment. And therefore, the moment natin is 455 over 6x minus 5x squared minus 5 over 6x cubed. So, that is now the moment function, class, no? Due to the real load. So, yung next na i-consider natin dito, class, is, of course, we will now focus on the virtual system, no? So, kasya naman siya dito. So, here, pag kinonsider natin yung virtual system, so, I will simply copy the same beam. Ayan siya, no? But, yun na nga, kapag kinopy natin to, you will remove the real loads, no? So, ayan. And of course, yung initially na remove natin na support. So, ayan, no? So, I will remove all of it. Ayan siya. Then, yun na nga, maglalagay tayo ng unit load sa point kung saan originally nandun yung redundant natin, no? So, sa case natin sa point B. Ayan siya, no? So, pwede kang maglagay ng upward, no? Kasi nga, di ba, kapag sa point B ka naglagay, pwedeng pataas yung ilagay mo or pwedeng pababa yung unit load, no? Pero, personally, sinasuggest ko na ang ilagay mo ay pababa, no? Kasi yun yung nakasanayan natin, no? But, again, pwede ka naman maglagay ng pataas. So, nandito yung 1. So, of course, since this is a concentrated load, tandaan mo, no, sa virtual system, dapat yung virtual load lang yung nag-a-act na force, no. So, here, of course, kailangan nyo din computein yung bagong AY and bagong CY. So, sige po, no, paki-compute. Kayang-kaya yan. So now, yung magiging AY natin dito is actually 4 over 7 and yung CY naman is 3 over 7. So just use your calculator, no, to solve for that. Here, this time, class, in virtual system, dahil sa concentrated load, dalawa yung i-derive natin na small m. So yung unang moment function, i-derive natin from A to B. So mayroon yang separate na moment function. And from B to C, meron din yang separate na moment function, no? So, I will cut that in those two parts, no? So, yan yung una, tapos yan yung pangalawa. So, here, ang gawin natin, consider AB. So, yung AB is from 0 to 3. So, ayan siya. So, i-drawing lang natin yung A. Literally, i-drawing lang naman natin itong cut na to with the reaction of 4 over 7. So, AY
is 4 over 7. And of course, ito yung iseset natin dyan na x. Ayan yung point x. So, kung papansinin nyo, in that span, wala namang load. Kaya dapat yung m na lang yung ilagay natin dito. So, simply, just use summation moment at x equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise. So, yung clockwise natin is 4 over 7 times x. And yung counterclockwise is the moment function. Kaya yung m ay 4 over 7x. Tapos, yun na nga yung last. I-consider natin yung BC. So, yung BC is from 3 to 7. Ayan, no? So, ayan. So, here, nandun naman na yung pagkakat natin. Just extend the cut a little bit. Ayan. So, ito yung A. Sabihin na natin na ito yung B. Then, nandito yung unit load. Ayan siya. Tapos, nandito yung reaction na AY is 4 over 7. Tapos, ito yung X. Tapos, ito 3 meters. Then, syempre, X minus 3. So, obvious naman yun, no? Then, konting design. Then, ito, tawagin mo siyang M. So, here, mag-summation, moment at x equals 0. So, clockwise moment equals counter. Tawagin ko lang yun as point x, no? Ayan siya. So, yung gagawin natin for point x, so obviously, yung 4 over 7, multiply mo siya ng x. That is equal to, yung mismong 1, multiply mo ng x minus 3, counterclockwise kasi yan, plus yung m. Kaya pag sinimplify mo to, ang kalalabasan, yung moment function natin ay 4 over 7x minus x minus 3. So, that is now the moment function, no, in BC. So, ayan class, no, na-derive na natin both the shear and moment function. Both the moment functions in real system and virtual system, no. So, yung magiging next step is mag-tabular solution na tayo. Ito lang naman palagi yung ginagawa natin, no. So, span, unahin ko muna yung span. So, yung span natin is dalawa, yung AB and BC, no. Ayan, no. So, drawing natin. So, yung AB, that is 0 to 3. Tapos, yung BC naman, that's from 3 to 7. So, ayan siya. So, yung sunod na gagawin natin, of course, isusulat natin yung big M. So, tandaan nyo na yung big M dyan is, dito sa na-derive natin sa real system, isa lang siya. Dahil sakop niya na yung AB at the same time yung BC. Kaya nga, yung limit niya from 0 to 7. So, ito yung isusulat natin na for 5 over 6x minus 5x squared minus 5 over 6x cubed. So, in both, ano yan for 55 over 6x minus 5x squared minus 5 over 6 x cubed. So, same din dito for 55 over 6x minus 5x squared minus 5 over 6x cubed. So, yun. Naisulat ko na yung big M. So, let's now follow to the small m. So, yung small m, ito na nga siya. Dun sa AB, that's 4 over 7x. And dito naman sa VC, 4 over 7x minus x minus 3. So, here, 4 over 7x. So, 4 over 7x minus x minus 3. So, ayan siya. Then, yung sunod, flexural rigidity. So, yung flexural rigidity, sabi naman sa problem, both of them naman are prismatic and homogeneous. So, for simplicity, tatawagin ko na lang siyang EI, no?
So, para mas simple. So, yung next na gagawin natin is ito, the integral of big M, small m over EI dx. So, it can, we can ask the assistance of our calculator, no? So, starting with AB, the integral of, so, 455 over 6 x minus 5 x squared minus 5 over 6 x cubed, no? So, ayan. Tapos, yung small m, 4 over 7 x. Then, yung nasa baba, syempre, over EI, so over 1. So, ang limit is from 0 to 3. Then, just let the calculator show its answer. So, 309 over EI. So, dito naman sa pangalawa, that's just 7. Wala namang nabago sa big M. So, sa small m, nabago siya. So, meron lang minus x minus 3. So, ayan siya. Over 1. Then, the limit is from 3 to 7. So, just press the equal sign. So, ang lalabas is 522.6667 over EI. So, ayan siya. So, yung next na i-consider natin dito is of course the integral of m squared over EI dx. So, here, the integral ulit. Pero this time, m squared na. Kaya, 4 over 7x na naka-squared divided by 1. Then, from 0 to 3. So, pag prines mo yung equal sign, ang magiging sagot niya, class, ay 2.9388, no? Over EI. 2.9388 over EI. Then, dito naman sa last, yun na nga, yung 4 over 7x minus x minus 3 over 1. The limit is from 3 to 7. So, ayan, no? Then, press equal sign. Kaya, 3.9184. 3.9184 over EI. So, ayan, no? Thank you sa calculator natin kasi naging mas madali, no, yung computation natin kaysa sa magmano-mano tayo na integrate, no? So, now, goods na tayo. Na-solve na natin yan. So, ang gagawin lang naman natin dyan, hahanapin mo nga yung delta 1, which is simply, literally, i-add mo lang naman yan. Kaya, 309 plus 522.6667. Kaya ang sagot 831.6667 over EI. Then dito naman, yung delta B is 2.9388 plus 3.9184. So that is 6.8572 over EI. So ayan siya, class. So of course, ang next na gagawin natin is compatibility equation tayo. So, yung compatibility equation, delta 1 plus P, delta P is equal to 0. So, ilagay mo siya, 831.6667 over EI plus P, 6.8527 over EI equals 0. Of course, canceled out yung EI. So, kahit i-shift solve mo na lang yan para mahanap yung P. So, ang sagot dito is negative 121. Sorry. 8572. Dito, no? Mali lang ako. 8572. So, ang sagot dito, negative 121.2387 kilo Newton. So, ano yung gustong sabihin nito, class? Ang nahanap natin na P ay negative since yung sinet natin na redundant ay dy. Kaya, we can conclude na yung by is 121.2387 kilo Newton. But, negative siya, which is opposite siya doon sa inassume natin na direction ng virtual system. So, dapat naman pala na pataas talaga yung reaction, which is actually
quite expected, no? So that is now the final answer, no? So, of course, na-solve na natin class yung value ng redundant. So, actually, ang magiging last step na lang naman dito para makumpleto yung analysis is babalik at babalik ka sa shear and moment diagram, no? So, yun. Kasi nga, kailangan mahanap nyo pa rin yung maximum shear and maximum bending moment. Pero, syempre, hindi ka makakapag-start ng analysis hanggat hindi mo nasosolve yung ating support reaction. So, ilalagay ko na dito this time yung value ng By na 121.2387 kilonewton, no? Tapos, katulad kanina, tatapyasin ko na to para dire-diretso lang. Ayan, no? So, dapat yung logic na is isang rectangle and isang triangle dito, no? So, this is 10 kilonewton per meter. This is 35 kilonewton per meter, no? So, I request everyone to, I request you to solve for the new reactions, AY and CY. So, AY is ilan, CY is ilan class, no? So, sige, no? Paki-compute daw siya. Okay, so if I'm not mistaken, ang magiging bagong reactions natin ay for AY, that's 6.5284. Tama, no? 6.5284 kilonewton. And for CY, that's 64.6879 kilonewton, no? So, yung next na gagawin natin dito, class, is, alam nyo naman na isosolve natin or i-sketch natin yung shear and moment diagram nito. Pero, alam naman natin na napaka-complicated i-draw or sabihin na natin na kahinaan ng karamihan ng engineering students ang pag-drawing ng shear and moment diagram kapag may involvement ng triangular load, no? Kasi ang hirap ng mga area niyan. So, at this point, I strongly recommend na gamitin natin yung shear and moment function, no? So, yun, no? Ang gagamitin ko, i-sketch natin yung shear and moment diagram. By using, by plotting, no? So, magpa-plotting na lang tayo. And kapag plotting, kailangan natin dito yung shear and moment function, no? So, ayan siya. So, dito, ang gagawin ko, class, i-derive natin yung bagong shear and moment function para sa AB and para naman sa BC. So, may ganyang magiging process, no?
So, say for example, ulitin ko no, mahirap kasi talagang i-drawing yung shear and moment diagram kapag may triangle. Alam naman ng karamihan na kahinaan talaga yan, no. So, here, ipa-plotting na lang natin tuloy, no. So, pag kinonsider natin yung AB, meron siyang limit na from 0 to 3. So, you can cut the beam anywhere you want. So, ayan siya. So, i-drawing natin yan, no, para ma-derive yung shear and moment function. Actually, tapos na tayo sa pag-solve ng reaction, no. Kailangan na lang kasi natin tong i-drawing, no, for the purpose of discussion, no. So, here, meron tayong rectangular load na 10. Yung triangular load class, kahit hindi mo na siya i-ratio and proportion, pwede mo na tong i-consider na W is equal to 5x. Same lang nung kanina. Tapos dito kasi, mababago na yung AX natin eh. Kaya 6.5284 kilonewton. So, ito yung A, ito yung X. So, ito naman yung distance X. So, of course, kambal yan, no? 'Di ba? Pababa yung shear function and pa-counterclockwise yung moment function, no? So, pag sinolve natin, summation forces, vertical equals 0. So, up equals down. So, ang mangyayari, yung upward is 6.5284. And yung upward is 10 times x. Tapos, yung triangle, 1/2 ng x. Tapos, 5x. Then, of course, yung mismong v of x, no? Again, no, this is just plotting, no? Kasi, mahirap talaga i-drawing class ang shear and moment function kapag diagram kapag may triangle. Kaya I resort to plotting na lang. So, 6.5284 equals 10x plus 5x squared plus v of x. And therefore, yung shear function natin is 6.5284 minus 10x minus 5x squared. So, that is now the shear function. So, meanwhile, for the moment function, summation moment at x equals 0. So, clockwise equals counterclockwise. So, here, 6.5284 times x equals, so, yung unang moment, 10 times x over 2. Yung triangle, 1/2 ng x, 5x, tapos 1/3 x. And of course, yung moment natin, no? So, pag sinimplify, 6.5284x equals 5x squared plus 5 over 6, no? Dito pala, no? Mali ako sa shear function. Dapat 5 halves, no? 5 halves x squared, no? Dito naman, 5 over 6 x cubed plus moment of x. So, therefore, the moment natin is equal to 6.5284x minus 5x squared minus 5 over 6x cubed, no? So, ayan yung para sa member AB. Ayan. So, next tayo, pag kinonsider naman natin yung BC. So, yun, no? Consider BC from 3 to 7, no? So, alam niyo naman kasi na ang challenge kasi talaga dito yung triangular load, no? So, here, sa 3 to 7, gawin na natin siya. Drawing lang natin. So, may dalawang support na, no? A and B. So, here, yung AY, dapat pala yung AY, no? Ayan, no? So, yung AY is 6.5284. Lagay natin, no? AY is 6.5284 kilonewton. Tapos, yung BY naman is 121. Ilagay ko siya dito, no? Tapos, erase ko lang to, no? Ayan, no? Kasi kailangan ko yung mga measurements, no? BY is equal to 121.2837 kilonewton. So, tama ba? Ayan, no? 23.
23. 2837 ba siya? 2837. Check ko lang ah. So, 2837 siya. Namali lang pala ako ng pagsulat, class, no? Dapat 2837 to. Ayan, no? Pero, same pa din naman siya dito, no? As far as I know, tama pa rin yung mga values na yan, no? Yung AY and CY, 2837. May apologies, no? So, anyway, yun na nga. Dapat 2837 siya. Hindi 2387. Mali lang ako nang nasulat kanina. So, ito rin dapat 121.2837. Ayan, no? Pero again, pag dinouble check nyo to sa equilibrium, parehas din lang naman yan kapag ginamit nyo na to. Kaya goods yan. Kaya itong mga na-solve natin kanina, valid pa rin yan, no? So, wala pa tayong problema. Anyway, proceed tayo dito, no, sa computation. So, here, still, meron tayong rectangle and triangle. So, ayan. So, here, this is still 10x, 10 kilonewton per meter, and ito naman still 5x. So, do not forget, ito yung iseset natin dyan na x. Tapos, ito naman, 3 meter. So, here, this is just x minus 3, no? So, actually, at this point, x, no? So, magkakaroon tayo ng shear function, v of x, and magkakaroon tayo ng moment function, no? Or moment at x, no? So, here, summation forces vertical ulit, equals 0. So, up equals down. So, yung upward natin, dalawa, 6.5284 plus 121.2837 equals 10 times x plus 1 half ng x, 5x. So, yun yung dalawang, tatlo pa lang pababa. Kasi yung pangatlo, yung mismong v of x, no? So, plus v of x. So, pag kinompute natin yan, pwede mo kasing i-add yung dalawa. So, ito, no? So, here, ang lalabas ay 127.8121. And that's equal to 10x plus 5 over 2 x squared plus v of x, no? And therefore, v of x is 127.8121 minus 10x minus 5 over 2x squared, no? So, this is now the shear function from 3 to 7, no? So, yung next na i-consider natin is summation moment at x equals 0. So, clockwise moment equals counter. So, dalawa yung clockwise natin, which is yung dalawang reaction, 6.5284 x plus 121.2837 ng x minus 3. So, ayun siya, no? Tapos, yung equal, yung rectangle, 10 times x, of course, the center of gravity of that is x over 2. Kasi dire-diretso naman siya. So, nandito siya, no? Which is x over 2. Tapos, yung nandun naman sa kabila, plus 1 half ng x, 5x, center of gravity, 1/3 x. Then, finally, yung mismong m of x, no? So, pag sinimplify mo to, 6.5284x plus 121.2837 x minus 3 equals 5x squared plus 5 over 6 x cube plus m of x, no? So, pag sinimplify natin to, yung moment of x natin is 6.5284x plus 121.2837 x minus 3
minus 5x squared minus 5 over 6x cubed, no? So, ayan, no, na-derive na natin even the moment function, no? So, ayan, no. So, alam kong hindi na siya dapat covered nitong video na to kasi sketching pa rin siya ng shear and moment diagram. But, it's good na rin na kahit papano, no, nire-recall natin yung ginagawa natin, no? Or yung mga topics na usually nakakalimutan, no, ng karamihan, which is yung pag-sketch ng shear and moment diagram, no, lalo na kapag may triangular function. So here, dahil meron ka ng function, so we will now prepare the plotting. So here, recall lang natin, no, so kapag recall lang natin na kapag AB, which is from 0 to 3, yung V of X natin ay 6.5284 minus 10x minus 5 over 2x squared, and yung moment of X is 6.5284x minus 5x squared minus 5 over 6 x cubed. And dun naman sa BC, which is from 3 to 7, here, V of X is equal to, so balikan lang natin, no, yung last page, 127.8121, yun, no, 127.8121 minus 10x minus 5 over 2x squared, and yung moment of X is 6.5284x minus plus 121.2837x minus 3 minus 5x squared minus 5 over 6x cubed, no? So, recall lang natin. Ayan, no? So, mukha man siyang mahaba, pero yan talaga yung ating gagamitin, no? So, ipe-prepare ko lang yung table of plotting. So, X, tapos V of X, tapos M of X. Ayan siya, no? Prepare lang tayo. Then, yung AB from 0 to 3, 0, 1, 2, and 3. So, this is for AB. And take note yung BC from 3 to 7. So, ayan, no? So, ulitin mo, class, yung 3. 3, 4, 5, 6, 7. So, ganyan siya, no? Kapag nasa boundary tayo, yung 3 kasi yung boundary, eh. So, di ba nga, yung AB 0 to 3, yung BC 3 to 7. Kaya normal lang naman na maulit talaga yung 3 dyan. So, yung next na gagawin natin, we will seek for the help of our calculator. So, yung calculator natin, may table function yan. So, gagayahin na lang natin siya. So, yung mode, table. So, yung f of x, isulat ko, 6.5284 minus 10x minus 5 over 2 x squared. So, yung g of x naman, isulat ko na lang yung moment, 6.5284x minus 5x squared minus 5 over 6 x cubed, no? Oops. Ayan. So, yung start, 0. Yung end, 3 kasi A to B. And yung step, kahit 1 na lang, no? So, pag minove natin to, ayan siya. Yung f of x, that's the shear. So, here, 6.5284. Tapos, 1, negative 5.9716. Yung 2, negative 23.4716. And yung 3, negative 45.9716. Ayan, no? Tapos, yung sa moment, ito naman, 0. This one, 0.695. 1. Ito naman, negative 13.6091. 6091.
And ito naman, negative 47.9148. Ayan. So, yung next na gagawin natin, dito naman tayo sa next. Yung v of x na bago ito, no, from 6 point something, naging 127, 0.8121 minus 10x minus 5x squared. Ito naman, 6.5284x plus 121.28 37x minus 3. So, minus 5x. Again, no, minus 5x squared minus 5 over 6x cubed. This time, ang start is 3, ang end is 7, ang step is 1. So, kahit i-copy nyo na lang yan, no? So, yung una, 75.3121. 3121. Ito naman, 47.8121. Then, ito naman, 15.3121. Negative 22.1879. And negative 64.6879. 6879. Sa moment function naman, yun naman, negative 47.9148, 14.063 o 0640, tapos 46.0427. Then ito naman, 43.0215. And ito, we can approximate that as 0 because obviously naman class, wala namang moment sa dulo dyan, no? Dahil simply supported yun, no? So, ayun, no? So, yung magiging last step is literally magpa-plotting na lang tayo. So, prepare lang natin yung diagram natin, no? For plotting. So, ayan, no? Mas natagalan pa pala tayo, no? Sa plotting kaysa sa pag-solve ng reaction, which is, wala naman tayong magagawa, no? Yan talaga ang magiging hassle niyan, no? Sagad ko na lang yan, no? Then, copy. Paste. Oops. So, ayan. Ano lang siya, guide. Hala, ang hirap pala, no? Ayan. So, ginagalaw lang natin siya. Ayan. So, that is now the guides, no? Alam niyo naman yan. 0 to 7, no? So, start tayo sa shear function class. So, here, unahin natin yung pag-plot ng shear. Estimate na lang to, of course. So, when x is 0, according dito, 6.5284. So, say somewhere here, 6.5284. Tapos, when x is 1, ang sagot, negative 5.9716. So, ito na siya. When x is equal to 2, yung sagot is negative 23. Tapos, when x is equal to 3, ang sagot, negative 45, no? So, here. So, hanggang negative 45.9716. Then, yung sunod, dito naman, when x is equal to 3, naging 75.3121. So, taas yan, 75.3121. Then, sunod, 47.8121. So, let's say ito siya, 47.8121. Then, sunod, 15.3121.
So, yun. 15.3121. Erase ko na lang pala to, no? Basta, yan na lang plotting. Then, sumunod, negative 22 point something. Then, sabihin na natin na nandito siya. And yung finally, negative 64 point something siya. Ayan, no? So, negative 64 point something. Oops, mali yung binabasa ko, ah. Dapat, after ng 75, yun pala, no? 47.8121. Ay, tama naman pala, no? 47.8121. Sumunod, 15 point something. Then, sumunod, negative 22 point something. And finally, negative 64, no? So, ayusin ko lang, no? Para magmukha namang goods itong kurbada natin, no? So, pag plinat mo to, pag ganito siya, eh. So, maggaganyan siya. Then, biglang taas. Then, ayan, no? So, ayan yung shear diagram natin. Sisulat ko na lang to, negative 64.6879. So, for the moment function naman, let's draw the moment function. So, magi-start tayo sa 0, then 0.69 something. So, napakaliit niyan. Tapos, yung sumunod, negative 13 point something. So, malaki-laki na rin yan. Then, followed by negative 47 point something. So, dito, negative 47.9184, no? 9184. So, yung sumunod naman, bigla siyang naging positive. Ito, from 3, balik ulit siya sa negative 47.9148. So, parehas lang. Then, sumunod, 14.0460. So, positive ulit siya. Tapos, sumunod, 46.0427. So, 46.0427. Sumunod, 43 point something. And finally, 0 siya. So, as you can see, this is now the moment diagram, no? So, ayan siya. So, plotting lang naman yung importante dyan, no? But at this point, we need to trace nasaan yung nasaan yung maximum moment. Kasi yun yung mas importante. So, magkakaroon tayo ng dalawang maximum positive moment. So, yung una ay ang highlight ko. And yung pangalawa, ito, no? So, dalawa kasi yung peak natin, no? And ito yung kagandahan ng shear function, shear and moment function class. Kasi nga, hindi mo na dito need yung mga squared property of parabola. Kayang-kaya natin mahanap yung maximum moment, no? Using the principle na zero shear. So, pag kinonsider natin yung span 1, ayan, no? Pag kinonsider natin yung span 1, dapat iseset mo yung shear of x equals 0. So, here, yung shear of x natin, ito siya. I-copy lang natin. Tapos, yun. And, imbis na naka v of x siya, di i-erase natin to. Gagawin mo lang siyang 0, no? Then, let your calculator do its job. Halimbawa, no, mag-shift solve lang tayo. So, here, this is, balik ka sa math mode, no, ng calculator. So, 0 equals 6.5284 minus 10x minus 5 over 2 x squared, no? So, pag sinip solve mo, type mo yung 0. Actually, nakalabas na pala. Dalawa kasang value ng x dyan dahil quadratic equation. Pero ang i-accept mo lang class yung positive kasi wala naman tayong distance na negative. Kaya yung x dito is 0.5713 meter. And what does that mean? Ibig sabihin class, itong distance na to from the span 1 is 0.5713 meter. Yan. And therefore, para mahanap natin yung M max
i-solve natin using the same equation, 6.5284x minus 5x squared minus 5 over 6x cubed, no? So, isa-substitute mo lang yon, 6.5284 ng 0.5713 minus 5. Ayan, no? Minus 5 ng 0.5713 squared minus 5 over 6 ng 0.5713 cube. Or, hahanapin nyo lang naman using the calc function. Halimbawa, no, i-calc function lang natin to. So, 6.5284x minus 5 x squared minus 5 over 6 x cube, no? Tapos calc, ang ilalagay ko ay 0.5713. So, pag prines ko siya, ang lalabas 1.9423. So, here, kilonewton meter. So, ibig sabihin, class, ang sagot dito, no, yung tip dyan, itong tip na to, 1.9423 kilonewton meter. So, ayan siya. So, yung sunod na positive moment, nandun siya sa span 2. So, hahanapin din natin yung class. Then, this time, i-consider natin yung span 2. And here, yung v of x nga is 0. So, here, i-copy ko ulit itong v of x. So, copy. Tapos, yun na nga, iseset lang naman natin yung shear natin sa 0. So, 0 is equal to, so, ikaw na lang mag-shift solve dyan, no? So, 0 equals 127.8121 plus 10x minus 5 over 2x squared, shift solve. So, ang lalabas dyan is, dalawa ang sagot dyan, pero syempre, ang i-accept natin is the positive 1, no? So, dapat ang sagot ay 5.4246 meter, which is tama naman, class, kasi obviously itong point na to is between 5 and 6, no? Kaya ibig sabihin yung x natin na isa ay 5.4246 meter. Pero class, palagi yan with reference sa left end, no? Yun naman talaga, no, ang basis natin palagi sa shear and moment function. Reference niya palagi yung left end. Nevertheless, pagkahanap mo nung x na yan, i-consider na din natin yung moment function dyan. So, copy ko lang to. Tapos, yun na nga, isa-substitute nyo lang naman dito sa function na to, yung ating sagot, no? So, baguhin ko lang yung color nito, no, para maging red. So, here, tatawagin ko din siyang M-max. So, here, M-max. So, yung point is isa-substitute nyo nga yung nahanap nyo. So, 6.5284 ng 5.4246 plus 121.2837 ng 5.4246 minus 3. Ayan, no. Ayusin ko tong pagkasulat ko. 37. Then, sunod, minus 5 ng 5.4246 na naka-squared minus 5 over 6 ng 5.4246 na naka-cube, no? So, kapag kinalc function natin ulit, di clear, yun na nga, 6.5284 x minus or plus 121.2837 ng x minus 3 minus 5 x
squared. Ayan siya, no? Then minus 5/6 ng x cube. Tama, no? X cube. So, yun. Then, pag nag-calc tayo, ang ilalagay mo, 5.4246. Then, press equal sign. Di ang lalabas, dapat 49.3255, no? So, here, yung M max natin ay 49.3255 kilonewton meter. So, yun na yung isusulat natin, no? 49.3255 siya. So, what does that mean? So, paano na natin mako-conclude dito, class, yung ating sagot kasi no, napakahaba na pala nung discussion natin. So, pwede nyo nang mahanap yung maximum shear. The maximum shear is 75.3121. The maximum positive moment is for AB, 1.9423. The maximum positive moment for BC is 49.3255, no? And the maximum negative moment of the beam is negative 47.9184, no? So this is now the complete analysis of our continuous beam. So this formally ends our discussion, no, for this example, no. So ayun, no, naging mahaba lang kasi talaga sa pagplot ng shear and moment diagram, no. Pero I think the logic is still the same naman, no. So thank you so much for listening and watching, and I do hope may nakuha kayong bagong knowledge ngayon, no. So I will now formally end this video.